Hideout. Panandaliang aliw, at doon sila nagpalipas ng gabi. Nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Kaya't ang hari ay nagpadala ng sugo kay Rahab at ipinasabi, "Ilabas mo ang lalaking nasa bahay mo. Naparito ang mga iyan upang lihim na magsiyasat sa ating lupain." Ngunit itinago ni Rahab ang dalawa at pagkatapos ay ganito ang isinagot, "Mayroon nga pong mga lalaking nakituloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila." Umalis po sila nang isasara na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po natanong kung saan sila papunta. Ngunit kung hahabulin ninyo agad, ay aabutan pa ninyo. Sa itaas ng bubong niya pinatago ang dalawang espiya at tinabunan ng mga tangkay ng lino na isinalansan niya roon. Hinabol nga ng mga tauhan ng hari ang dalawang espiya hanggang sa tawiran ng ilog Jordan. Pagkalabas ng mga humahabol, isinara ang pinto ng lungsod. Bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, "Alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito, at ang mga taga rito ay takot na takot sa inyo. Nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amorreo sa silangan ng Jordan, at nilipol ang kanilang mga hukbo. Kinalibutan kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa. Kaya ngayon ipinangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi ninyo gagawa ng masama ang aking sambayanan alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Binigyan ninyo ako ng isang katibayang ililigtas nga ninyo ang aking ama't ina, ang aking mga kapatid at ang kanilang mga pamilya. Katibayang hindi ninyo kami hahayaang mapatay." Sinabi sa kanya ng mga espiya, ang buhay namin ang garantiya sa buhay ninyo. Huwag mo lang ipagsasabi ang pakay namin dito. Ipinapangako naming walang masamang mangyayari sa inyo kapag ibinigay na sa amin ni Yahweh ang lupaing ito. Nakakabit sa pader ng lungsod ang bahay ni Rahab, kaya't buhat sa kaniyang bintana'y inihugos niya sa labas ng lungsod ang dalawang espiya. Ngunit bago sila'y umalis, sila'y pinagbilinan niya ng ganito, "Pumunta muna kayo sa kaburulan at magtago kayo roon ng 3 araw upang hindi kayo makita ng mga tauhan ng hari. Kapag nakabalik na sila sa lungsod, saka na kayo lumakad." Sinabi naman sa kanya ng dalawa, "Tutuparin namin ang aming pangako alang-alang sa inyo. Kailangang gawin mo ito. Pagbalik namin,
Para sakupin ang inyong lungsod, ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintanang aming bababaan. Tipunin mo sa iyong bahay ang ama't ina, ang iyong mga kapatid, at ang buong angkan ng iyong ama. Hindi kami mananagot kung may lumabas ng bahay at mapatay. Ngunit pananagutan namin kapag may nasaktan sa sino mang nasa loob ng bahay. Subalit kapag nagsabi mo itong ating pinag-uusapan, huwag mo nang asahan ang pangako namin sa iyo. Pumayag ang babae at pagkatapos ay pinaalis na nga ang mga espiya. Pagkatapos, itinali niya sa labas ng bintana ang lubid na pula. Pumunta nga ang mga espiya sa kaburulan at 3 araw na nagtago roon habang pinaghahanap sila ng mga tauhan ng hari. Pagkatapos, bumalik ang mga ito sa lungsod nang hindi nila makita ang mga espiya. Bumaba naman mula sa kaburulan ang mga espiya, tumawid ng ilog at nagbalik kay Josue. Iniulat nila kay Josue na ang buong pangyayari ibinigay na sa atin ni Yahweh ang lupaing iyon. Ang sabi nila, mabanggit lamang ang pangalan nating na natog na sa takot ang mga taga roon. Salamat po sa pakikinig sa salita ng Diyos. Isang mainit na pagbati sa inyo mga kapatid. Magandang hapon sa inyo. Pagtiisan nyo kung mainit ang ating panahon. Ito'y panandalian lamang. Mas mainit pa nga sa impyerno. Dito pa lang, dapat masanay na kayo. Kasi pagdating ng panahon, hindi ninyo na ito mararanasan. Amen. Pero kung gusto nyo, manatili kayo kung kung andun dating buhay nyo. Pero kung gusto nyo hindi na maranasan ang init na to, magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen po ba? At dito po sa ating pong pinabasa kanina, at kung atin po itong babasahin, ito po ay nakatuon doon sa babae na si Rahab at sa mga espiya. So, kadalasan ang tinuturo sa atin dito kapag ito ay tinuturo ng mga pastor ay nakapokus doon sa mga espiya. Yan. Minsan nababaliwala natin yung babae na si Rahab. So, kaya yan po yung pag-aaralan natin, si Rahab, kung paano siya kinahabagan ng Diyos at kung paano siya ginamit ng Diyos. Kaya ang ating pong pag-aaralan, tugon sa kahabagan ng Diyos. Tayo po ngayon ay, sabi nga, Tagalog daw tayo ngayon para mas maintindihan natin ang ating pong mga mensahe. So, minsan sa mundong ito, hindi natin lubos maisip at maunawaan ang mga nangyayari. Minsan, yung sa akala nating tao na hindi kagamit-gamit, ay yung pa yung mga taong ginagamit ng Panginoon. Maraming mga tao na may mga pinag-aralan, mga matataas ang estado sa buhay, mga profesional, pero minsan, magtataka tayo, yung pang mga taong parang sa tingin ng mundong ito, mahihina at hindi kagamit-gamit, sila pa yung mga ginagamit ng ating Panginoon. Marami naman tayong mga nakapag-aral ng professional tulad ng mga abogado. Ba? Kung tutusin, napakagaling nila sa mga law. Mga engineer, mga doktor, PhD, doctorate, DVD. Marami.
Maraming mga pinag-aralan, pero minsan magtataka tayo, bakit yung mga katulad nating mga ordinaryong tao, kaya tayo pa yung mga ginagamit ng Panginoon. Kaya sabi ko, kang ako dahil pa nakabista, hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, sabi ko, hindi ko kayang tumungtong sa unahang ito para mag-speak sa inyo ng Word of God. Kasi dati, mahihain ako. Pero ngayon, kung saan ka mahina, doon ka lalakas. Sabi nga, kaya nawala yung hiya ko, kaya ngayon, walang hiya na ako ngayon. Oo. Para lang sa Panginoon, inalis ko na yung hiya ko. Amen. Dapat ganun tayo. Kasi pag para sa Panginoon, hindi ka naman papahiyain ng Panginoon. Amen po ba? Kaya, magtataka tayo minsan, dahil sa habag ng Diyos, tayo po ay nabubuhay ngayon sa biyaya ng Diyos. At dahil sa habag niya, tayo ngayon ay nagiging kagamit-gamit sa Kanya. Mula sa isang ordinaryong tao, tayo ay mga ordinaryong tao, pero patuloy tayong ginagamit ng Panginoon para mas lalong ipalaganap ang Kanyang salita. At karamihan niya, minsan niya, ginagamit yung mga taong gingener. Alam niyo yung gingener? Dating parainom. Oh. Kang nakabisto sa Panginoon, boldness na mag-preach ng gospel. O yung mga taong parang mga karpintero, mga mangingisda. Pero alam niyo po sa Bible, hindi naman po nakapag-aral yung mga ibang mga disipulo ni Kristo. Pero sila po ay ginamit ng Panginoon para ibahagi ang Kanyang salita. Sila po ay mga ordinaryong tao lang. Pero dahil sa habag ng Diyos at dahil sa naranasan nila ang Diyos sa buhay nila, sila po ay naging kagamit-gamit sa Panginoon. Mga kapatid, minsan akala natin hindi tayo kagamit-gamit sa Panginoon. Pero pag naranasan mo yung habag ng Panginoon sa buhay mo, darating ang panahon at oras na gagamitin ka ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Darating ang oras, baka kayo na ang narito sa unahan. Kayo na rin yung mag-i-speak sa unahan. Huwag niyo pong limitahan yung kapangyarihan ng Diyos. Akala niyo hindi kayo kagamit-gamit sa Panginoon. Akala niyo kayo ay tagabutas ng upuan. No. Mayroon pong purpose ang Panginoon. Bakit kayo tinawag? Marahil lang iba sa inyo, pinaprocess pa ngayon ng Panginoon. Pero darating ang oras, gagamitin kayo ng Diyos. Iba-iba po yung kaparaanan ng Diyos kung paano tayo gamitin. Hindi po lahat ay tagapagturo. Hindi po lahat ay nasa music. Hindi po lahat ay manunugtog. Hindi po lahat ay... Marami pong mga nais na tayo gamitin ng Panginoon sa iba-ibang aspeto. Ang iba, pagbibigay ng encouragement. Makita lang yung kapwa mananampalataya, siya yung nagpapalakas sa kapwa mananampalataya. So iba-iba yung gifts at ibinigay sa atin para tayo gamitin sa loob ng iglesia. Hindi po aksidente na ikaw ay tinawag ng Diyos, kundi lahat tayo mayroong katawagan. Kung patuloy tayong magpapagamit sa Panginoon, darating ang panahon, malalaman mo kung ano ang katawagan mo, kung bakit ka kinahabagan ng Diyos, dahil mayroong plano ang Diyos sa buhay mo. Ganun din yun sa buhay ni Rahab. Akala natin wala po siyang purpose. Pero dahil sa habag ng Diyos, nakita natin kung paano siya ginamit. Iniligtas niya yung 2 spies doon sa mga bantay ng Jericho. Kasi ang Jericho po, ang lugar ng Jericho is napapaligiran po siya ng wall. At mayroon lang po silang labasan at pasukan, mayroon po silang napakalaking pintuan. At tuwing gabi, ito po ay sinasara at ito po ay may bantay. So,
dahil sa utos ni Josue na manmanan ang Jericho dahil ito po ay binigay na sa kanila ng Panginoon para sakupin, nagpadala po siya ng 2 spy at tinulungan po ito ni Rahab. At itong si Rahab naman, kung titingnan natin ang kanyang buhay, ay isa siyang, sinasabi dito sa Biblia, isa siyang babaeng nagbibigay ng panandaliang aliw. So sa madalang sabi, siya po ay isang makasalanan. Isa po siyang, kumbaga karumal-dumal ang kanyang ginagawa sa paningin ng Diyos. Ngunit siya po ay kinahabagan ng Diyos. At dahil siya ay kinahabagan ng Diyos, ito na ngayon ang naging kanyang tugon. Tinulungan niya yung spies na makapasok sa Jericho para manmanan ang lugar ng Jericho. Nagbago po yung pananaw. Nung siya po ay kinahabagan ng Diyos, na iba na po yung kanyang tugon. Nabago po ang buhay ni Rahab. Kaya po, naiba po yung kanyang tugon. Kaya ang tanong sa atin, ano po yung tugon ni Rahab nang kinahabagan siya ng Diyos at paano natin ito magagamit sa ating buhay bilang isang mananampalataya? Pero kung titingnan natin ang buhay natin, bago tayo lumako dyan, kung titingnan natin ang buhay natin, ang tanong ko sa inyo, ano na ba yung nakita nyong pagbabago sa buhay nyo nung naranasan nyo, nung tinawag kayo ng Panginoon, ano na ba yung pagbabago sa buhay nyo na makikita nyo ngayon? At ano ang ginagawa ninyo ngayon sa Panginoon? Sinesearch nyo na ba yung inyong mga sarili? Nakikita nyo na ba yung kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay nyo? Minsan magtatanong kayo, dati hindi ako marunong mag-pray. Ngayon marunong na ako manalangin. Dati hindi ako pala salita. Ngayon madaldali na ako. So minsan mayroon pong binabago ang Diyos sa buhay natin. Kung susunod lang tayo, kung tumutugon tayo sa katawagan ng Diyos sa buhay natin. Kaya ang tanong sa atin, ano ang tugon ni Rahab ng kahabaganan siya ng Diyos at paano natin ito maisa sa buhay bilang isang mananampalataya? Una, lakas ng loob at pakikipagsapalaran. Kung makikita natin, kung mababasahin natin dito, sa verse 4 hanggang 6, ang sabi po diyan, ngunit itinago ni Rahab ang 2 at pagkatapos ay ganito ang isinagot. Meron nga pong lalaking nakituloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis po sila nang isara nila ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po natanong kung saan sila punta, ngunit paghabulin ninyo agad ay aabutan po ninyo. Sa itaas ng bubong niya, tinago niya ang 2 espiya at tinabunan niya ng tangkay ng lino at isinalansan niya roon. Kung tutusin po, napakadelikado po ng kanyang ginawa. Kung siya po ay nahuli, na itinago niya ang 2 espiya, siya po ay papatayin ng mga gwardya ng Jericho at ipapapatay siya ng hari doon sa lugar na yon. So nagkaroon siya ngayon ng lakas ng loob na itago yung 2 espiya. Nakipagsapalaran po siya. Kahit alam niya na ang buhay niya ang kapalit o katumbas ng buhay niya ang kanyang ginawa. Isipin niyo po yung ginawa niya. Kung tutuusin, isa siyang ordinaryong tao, isa siyang makasalanan, pero kinahabagan siya ng Diyos, ginamit siya ng Diyos para itago yung 2 espiya buhat sa lugar ng Israelite. So, nagkaroon po siya ng lakas ng loob. Mas pinili niya kung ano ang tama kahit alam niya ito'y pwedeng ikapahamak niya. Naway maging katulad tayo ni Rahab. Hindi sa pagiging prostitute, kundi nanindigan siya kung ano ang tama.
So, kung alam mo na para sa Diyos ang ginagawa mo, lakasan mo ang loob mo at manindigan ka. Yun po yung nais sa atin ng Panginoon. Kapag nasa Panginoon ka, lahat magagawa mo. Lahat makakaya mo. Problema sa atin, sinabihan sa nakang magurang, dahil ka mag-attend atin sa born again na yan, dahil ka mag-Bible study sa born again na yan. Pag nag-attend ka dyan, dahil talaga ka napaklasihon. Dahil na nagpadagos. Hindi na nagpatuloy sa kanyang pananampalataya. Nasabihan lang ng jowa, sige, mag-Bible study ka, mag-born again ka. Bubulagan ta ka. Ganun lang ang nangyari, hindi na nagpatuloy sa pananampalataya. Hindi nanindigan sa kung ano ang tama. Kung ang Diyos ang tumawag sa iyo, kapatid, manindigan ka sa kung ano ang tama. Dahil kapag ang Diyos ang tumawag sa iyo, hindi ka po mabibigo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kalakasan ng loob para mapagtagumpayan mo anumang mga pagsubok o suliranin na iyong kinakaharap. O sana maging katulad tayo ni Rahab. Bagamat siya ay dumanas, ito po ay delikado ang kanyang ginawa, pero sinunod niya yung kung ano ang tama. Minsan kulang kita kikusog kibuot. Alam niyo kung nata, maluya ang kusog kang buta, mahina ang loob natin. Nag-uransa na, nagtagiti sana, dahil na nakapag-attend ki prayer meeting. Nag-uransa na dahil nakapag-attend ki worship. Nagkulog sa nasungipon. Dahil na naka-attend ki prayer meeting, dahil na naka-attend ki fellowship, dahil na nakapag-attend ki worship. Nagkaigwa sa nakiubot sipon, mataram na kay pastor. Pastor, dahil ako makasimba, makulog, ay may ubot sipon ako. Nawawala ng lakas ng loob. Kunting problema, hindi na makapag-attend ng gawain sa Panginoon. Sana hindi ganun po tayo, mga kapatid. Kung ang Diyos ang tumawag sa atin, bibigyan niya tayo ng lakas ng loob na gawin ang mga bagay na pinagpagawa niya sa atin. At bakit kailangan natin lakasan ng loob at makipagsapalaran? Kung ang doktor nga ginagamit ng Diyos para gamutin yung may mga karamdaman, tayo pa kayang mga mananampalataya, tinawag ng Diyos para yung mga taong na pupunta sana doon sa kamatayang espiritual, ginagamit tayo ng Diyos para sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mataas po yung katawagan sa atin ng Panginoon. Hindi po basta-basta yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Between life and death ang pinag-uusapan dito. Yung buhay espiritual. Kung ang doktor para gamutin ang may sakit, tayo po para gamutin yung mga taong may sakit spiritually, para sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi po basta-basta yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kaya wag mong isipin, Lord, wala akong kakayanan. Lord, mahina ako. Lord, natapos ko elementary lang. Lord, high school lang ang natapos ko. Lord, karpintero lang ako. Lord, karpintor lang ako. Lord, arog lang ako kay ni. Gasoline boy station lang ako. No, di mo pagsabihin yan. Di mo pagsabihin sa sarili mo. Dahil kung ang Diyos ang tumawag sa iyo, kaya mong gawin yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Kaya minsan, mapapaisip tayo, nagibo ko, nangangalas ka, nahihiwagaan ka sa sarili mo. Hindi ko kaya yun, pero bakit nagawa ko? Because ang Diyos ang nagtutulong sa iyo. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob para gawin yun.
Bakit tayong mga mahihina? Bakit tayong yung mga sa akala ng mundo ay walang kakayanan? Bakit tayong ginagamit? Ano ang sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 29? Ano po ang sabi diyan? Ang sabi po doon, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Ilan lamang sa inyo ang matatawag na marurunong, makapangyarihan at maharlika sa paningin ng tao. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyay ng marurunong. At pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hampas lupa, at mga mahihina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino man makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Kaya natin gawin dahil sa Panginoon. Bakit tayong mga mahihina ang ginamit ng Diyos? Sapagkat tayong mahihina, kapag hindi natin kaya, sa Diyos agad tayo lumalapit. Sinasabi natin sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya to. Pero dahil sa tulong mo, dahil sa lakas ng loob na ipagkakaloob mo sa akin, makakaya ko ang bagay na ito. Dapat ganun po ang isipin natin. Kapag doon nasa punto tayo na parang iniisip natin, hindi natin kaya, isipin mo, ang Diyos kasama mo. Kaya mo yan, kapatid. Sapagkat kapag ang Diyos ang kumilo sa buhay natin, walang imposible para sa Kanya. Kaya natin gawin ang mga bagay na nais niyang ipagawa sa atin. Amen po ba? Pangalawa, ano yung naging tugon ni Rahab nang siya ay kinahabagan ng Diyos? Pagkilala sa soberanya ng Diyos. Sabi sa verse 9, at sinabi sa kanila, alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito, at ang mga taga rito ay takot na takot sa inyo. Nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nung kayo'y tumawid sa galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoreo sa silangan ng Jordan, at nilipol ang kanilang mga hukbo. Kinilabutan kami nang marinig ang mga balitang iyon, natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa. So inacknowledge niya at kinilala niya na ang Diyos ng mga taga-Israel, bagamat siya isang Canaanite, kinilala niya ang kapangyarihan ng Diyos ng mga taga-Israelite. So mayroon po siyang alam na ang Diyos na sinasamba ng mga taga-Israel, ng mga Israelites, ay makapangyarihan. So mayroon siya ngayong pagkatakot sa Diyos, mayroon siyang pagkaalam patungkol sa Diyos ng mga Israelite. Kung kaya't inacknowledge niya yung kapangyarihan ng Diyos. Dahil nalaman niya kung ano ang kapangyarihan mayroon ang Diyos ng mga Israelite. Mayroon siyang paniniwala at takot sa Diyos. Katulad ni Rahab, mayroon siyang pagkilala sa Diyos, mayroong paniniwala, takot sa Diyos, kahit anuman ang kanyang katayuan o estado sa buhay. Kahit siya isang makasalanan, kahit isang prostitute, pero kinilala niya yung kapangyarihan ng Diyos ng mga Israelite. Nagkaroon siya ngayon ng takot. Ganon din sa atin mga mananampalataya. Nais ng Diyos na kilalanin siya ng higit at makapangyarihan sa lahat, anuman ang katayuan o estado natin sa buhay. Nais ng Diyos na kilalanin natin siya. Kung kilala mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, bakit ka matatakot? Kung kilala mo ang Diyos na tumawag sa iyo ay makapangyarihan sa lahat, bakit ka magdadalawang isip na gawin yung kanyang pinapagawa sa buhay mo? Si Rahab,
Bagamat delikado ang kanyang ginawa, dahil ipinatuloy niya sa kanyang bahay ang 2 spies na pwedeng ikamatay niya ang kanyang ginawa, pero nagkaroon siya ngayon ng lakas ng loob dahil alam niya na ang 2 spies na yon ay padala ng Diyos para i-conquer ang lugar ng Jericho. So dahil alam niya na ang Diyos ng mga Israelites ay makapangyarihang Diyos, inacknowledge niya yon at siya ngayon ay nagpagamit sa Diyos. Kapatid, kung alam mo ang Diyos ay tumawag sa iyo at makapangyarihan, gawin natin ang para sa Diyos. Gawin natin kung anong pinapagawa niya. Sapagkat kung ang Diyos ang tumawag sa atin at makapangyarihan siya, lahat magagawa natin. Walang imposible sa Kanya. Magagawa at magagawa natin sa tulong niya. Kaya magtiwala tayo sa Kanya at magpagamit tayo sa Panginoon. Pangatlo, inuuna ang kapakanan ng iba. Sabi sa verse 12 to 13, ang sabi po diyan, kaya ngayon ipinangako ninyo kangalan ni Yahweh na hindi ninyong gagawa ng masama ang aking sambahayan alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang katibayang ililigtas nga ninyo ang aking ama't ina, ang aking mga kapatid at ang kanilang pamilya, katibayang hindi nyo kami hahayaang mapatay. So, naiba ngayon ang kanyang tugon. Kung iisipon, sarili niya lang ang kanyang iniisip. Kasi isa siyang prostitute. Siyempre, pag ganyan ang estado sa buhay, yung kanyang iniisip ay pansarili. Pero ngayon, nung nagkaroon siya ngayon ng takot sa Diyos, nalaman niya yung kung kaano kapangyarihan ang mayroon ang Diyos ng mga Israelite, nagkaroon siya ngayon ng takot at ito na ngayon ang kanyang tugon. Kinahabagan niya rin yung kanyang mahal sa buhay. Na kapag dumating yung panahon na sinakop ang lungsod ng Jericho, sinakop ng mga Israelite, ay nagkaroon siya ngayon ng pwede ho ba na pag kayo ay sumakop na sa aming lugar, pwede ho ba na ang aming mga mahal sa buwan, mga aming pamilya ay hindi mapatay? Nagkaroon sila ngayon ng pangako sa isa't isa. So, ang kanyang iniisip ngayon, hindi ang kanyang sarili. Iniisip niya ngayon ang kanyang pamilya. Kaya't nagkaroon sila ng sumpaan sa mga espiya tungkol sa kaligtasan ng kanilang buong pamilya kapag ibinigay na unasakop ang lungsod ng Jericho. Si Rahab ay nagpakita ng pagmamahal sa kanyang pamilya, sa kanyang kapwa at hindi iniisip ang sarili niyang kaligtasan. Kapatid, bilang isang kinahabagan ng Diyos, nais niya sa atin ay kahabagan rin natin ang iba. Yan po yung nais sa atin ng Panginoon. Hindi lang yung sarili natin ang isipin natin. Dapat isipin din natin ang iba. Minsan dumadating sa punto na parang nawawalan tayo ng panahon na mag-share ng Word of God. Iniisip na natin na okay lang kasi ligtas naman ako. Okay lang na hindi na ako mag-share kasi ligtas naman yung asawa ko, ligtas naman yung mga anak ko. Pero paano yung kapamilya mo? Alam niyo po ba nung ang tugon ni Rahab nang mangyari ito? Gusto niya na maligtas din ang kanyang buong pamilya at ang kanilang buong sambahayan. Ganun din sa atin. Nung tinawag tayo ng Diyos, binigay sa atin ng Diyos na siranan din natin ang ating mga kapamilya. Na hindi na lang dapat yung sarili natin ang iniisip natin, kundi yung iniisip natin, yung kapakanan ng iba. Na yun ang nais sa atin ng Panginoon. Kung bakit tayo tinawag ng Diyos, kung bakit tayo nakakilala sa Panginoon, ay gusto niyang sa pamamagitan mo, sa pamamagitan nating lahat, ay makakalala rin na sa Kanya ang ating mga kaibigan, ang ating kamag-anak, at mahal sa buhay. Bakit ka narito at niligtas ng Panginoon? Dahil nais ng Panginoon na gamitin ka para abutin mo ang iyong sambahayan, ang iyong kaibigan, mga mahal sa buhay.
Kaya, nung nakita niya kung gaano kapangyarihan ang Diyos ng mga Israelite, mas inuna niya yung kapakanan ng kanyang pamilya kaysa kanyang sarili. Nagkaroon siya ngayon ng concern. Pwede ho ba na maligtas din ang aking pamilya kapag kayo ay lumusob na dito sa lugar namin? Nagkaroon siya ng pangako sa isa't isa. Sana ganun din tayo. Tayong mga tinawag ng Diyos, tayong mga kinahabagan ng Diyos, sana yung isipan natin maging katulad ni Rahab. Iniisip din natin yung mahal natin sa buhay. Hindi yung nanatili tayo doon sa tinatawag na comfort zone. Na okay na, ligtas na ako. Makakapunta na ako ng langit. Pero ang tanong, kumusta ang ating mga mahal sa buhay? Sila rin ba ay makakapunta ng langit pagdating ng panahon? So isipin din natin kung paano inisip ni Rahab ang kanyang pamilya, isipin din natin ang ating mga mahal sa buhay. Mga kaibigan, pagdating ba ng panahon, sila ba ay makakasama rin natin sa langit? Yun po yung nais sa atin ng Panginoon. Abutin din natin ang ating mga mahal sa buhay. Katulad ni Rahab na yung kanyang concern ay ang kanyang mga pamilya. Kaya nais ng Panginoon sa atin, pagmalasakitan natin ang ating kapwa. Sabi nga sa Filipos chapter 2 verse 45, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi ang lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo. Yan po yung nais sa atin. Hindi na yung iniisip natin yung sarili natin. Dapat iniisip natin yung kapakanan ng iba. Kaya nga, napakasarap na nakikita sa loob ng iglesia, nagtutulungan ng bawat isa. Kasi, yan po yung nais sa atin ng Panginoon. Tinawag tayo, hindi lang po para maligtas, kundi magkaisa tayo, magmahalan tayo bilang magkakapatid. Magtulungan, dahil yan po yung nais sa atin pang maging katulad tayo ni Kristo, yung ating kaisipan. Kung paano si Kristo ginagawa ang kalooban ng Ama, ganun din po tayo. Gawin natin kung ano ang nais ng Diyos na ipagawa sa atin. Pang-apat na tugon ni Rahab nang siya'y kihabagan ng Diyos. Makikita natin si Rahab na iba po ang kanyang action at responsibilidad. Diba? Nung siya ay ginamit ng Diyos, na iba po yung kanyang action. Kung tutuusin, pwede man siya pag abot kang dulo ang spy, pwede man siya magdurat-durat. Kasi prostitute siya. Pwede man siya na niya i-welcome na may medyo durat-durat siya kasi prostitute siya. Pero naiba ang kanyang action. Pinatuloy niya. Pwede man niyang opera nitong dalawang spies. O tig-3 hours ka mo. Diba? Kasi isa siyang panandali ang aliw. Pero iba ang naging kanyang aksyon. Pinatuloy niya, tinago niya, prinotektahan niya. Naiba po ang kanyang aksyon. Kung iisipin natin. Pero naiba po yun dahil siya ay ginamit ng Diyos. Alam niya na siya po ay padala ng Diyos. Mayroon siyang pagkatakot sa Diyos kung bakit niya tinago yung dalawang espiya. So, ang ginawa ni Rahab na aksyon ay nagpapakita ng kahalagaan at responsibilidad at pagsunod. So, naway maging katulad tayo ni Rahab, dapat makita din sa atin yung tamang aksyon bilang isang mananampalataya. Kristiyano ka, pero nasa inuman. Kristiyano ka, pero nasa bulangan. Kristiyano ka, nasa barka. So, hindi akma yung aksyon natin. Dapat yung aksyon natin, dahil tinawag ka ng ating Panginoon, dapat yung aksyon natin ay align so kung ano ang nais ng Diyos sa buhay natin. Dapat align yung ginagawa natin sa kalooban ng Diyos. Hindi yung Kristiyano ka, nasa lidian ka. Tapos sasabihin mo, nag-Bible study ako naman, pastor. Tig-evangelize ko naman, pastor, sa mga babae.
Espiya nga ako duman, pastor. Hindi po ganoon. Dapat maging align po ang ating mga ginagawa bilang isang mananampalataya. Bilang isang mananampalataya, mayroon po tayong mga responsibilidad. Dapat din makita sa atin yung responsibilidad natin din bilang isang mananampalataya. Responsibilidad natin na palakasin natin ang ating pananampalataya. Responsibilidad natin na bantayan natin ang ating kilos at aksyon. At responsibilidad natin na tulungan ang mga kapatiran na mga nanghihina sa pananampalataya. Sino bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang? Kaya naman pag may problema ka, sa iba ka lalapit. Minsan, pag may problema yung Kristiyano, kapag lumapit sa hindi mananampalataya, tumba. Nag-inuman. Instead na ipag-pray, tumba. Responsibilidad natin, mga kapatid, na abutin yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakilala sa Diyos. Sana'y maging katulad tayo ni Rahab. Kapag tinawag tayo ng Diyos, yung ating tugon ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Kung tayo tinawag ng Diyos, gawin natin yung ninanais ng Diyos na ipagawa sa atin. Katulad ni Rahab, isang ordinaryong tao, isang hamak na makasalanan. Kung titingnan natin, iba ang kanyang estado sa buhay. Pero nang siya'y binago at tinawag ng Diyos, kinahabagan ng Diyos, naging iba po ang tugon niya sa katawagan ng Diyos. Tayo kapatid, na iba na ba yung tugon natin nang tayo tinawag ng Diyos? Una na natili tayo doon sa dati nating buhay. Naway makita sa atin ang pagbabago. Na tayo ngayon ay tinawag ng Diyos, dapat makita sa atin. Sa ating aksyon, sa ating kilos, sa ating mga ginagawa, sa ating pagpupuri sa Panginoon, dapat nakikita yon. At malakas ang ating loob na gawin ang para sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Para sa ating pagtatapos, bilang isang mananampalataya, ano ang tugon mo sa habag ng Diyos sa buhay mo? Dapat maging katulad tayo ni Rahab. Mayroon tayong lakas ng loob, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para harapin ang mga bagay sa mundong ito at magawa ang nais niyang ipagawa sa atin. Ano ba? Dapat kilalanan natin na ang Diyos na sinasamba natin ay makapangyarihan sa lahat, na kaya niyang gawin ng mga bagay na nais niyang ipagawa sa atin. Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. At dapat inuuna natin yung kapakanan ng iba, hindi po yung ating mga sarili. Sapagkat tinawag tayo ng Diyos para abutin po rin natin ang ating mga mahal sa buhay. At bilang tugon sa tawag ng Diyos o sa habag ng Diyos sa atin, dapat mabago din ang ating mga ginagawa, yung ating aksyon at responsibilidad. Bilang isang mananampalataya, ang aking iiwanan sa inyo, katuninungan para sa gabos. Maray na hapon sa inyo gabos. Who is our promise keeper? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. Kailangan sila po muna ay maialay sa Diyos. Kailangan matanggap po nila ang blessings ng Diyos. As children go older, marami po ang sa kanila ay nag-e-impluwensya. Kailangan munang Diyos muna ang mag-impluwensya